Ito nga po pala yung bagong lilipatan namin nila Arnie. May area na din ito sa likod ng bahay na pwedeng pagtaniman kaya makakapag-garden na ulit ako. Alas 4 pa lang ng umaga ay naglipat na kami ng mga gamit namin kasi ganitong oras nga daw yung mas magandang maglipat. Yung bago sumikat ang araw. Una din po palang pinasok namin sa bahay na lilipatan namin tubig, asin, bigas at bula, sukal at barya. Turo kasi yun ng matatanda. Hindi naman masama at wala din namang mawawala sa amin kung hindi namin susundin. Kaya sinubukan din namin nila Arnie gawin. Ang alam namin para daw mas maging malapit tayo sa blessing at iwas na rin sa mga negative at hindi magagandang pangyayari. Nabutan na rin kami ng liwanag sa paghahakot dahil may karamihan nga yung mga gamit namin. At ito nga po pala yung bagong lilipatan namin. Ang sukat nga nito ay 500 square meter at isa nga lang ang bahay dito. Hindi rin ganun kalaki ang bahay kaya may espasyo pa para makapagtanim ako at makapag-alaga ng mga hayop. Tamang-tama nga at wala rin gaanong kapitbahay dito. Ganitong area din yung hiniling at pinag-pray namin. Kasi gustong-gusto talaga namin nila Arnie na makapag-garden kami at makapag-alaga na ulit kami ng mga hayop. Mas mura nga din po palang upa namin dito kaysa sa unang nilipatan namin. Yun nga lang hindi pa totally tapos itong bahay pero pwede na nga. May 2 kwarto na to at may CR na din sa loob at meron na ding lababo. Kaya okay na din sa amin to nila Arnie. Aayusin na lang din namin yung mga dapat naming ayusin para mas mapaganda pa. Ito nga po pala yung kusina dito sa labas. Medyo may mga sira na din yan pero sana kayanin nga namin i-repair. Ito naman yung espasyo dito sa likod kung saan pwede akong magtanim din at mag-alaga ng mga hayop. Meron na din po pala sila ditong kulungan ng manok na hindi nga natapos gawin at pwede naman daw na kami na lang ang magtuloy niyan. At ang magiging source nga po namin dito ng tubig ay itong poso. Medyo may kahirapan lang bombahin dahil namamatay-matay nga siya. Kailangan pang buhusan ng tubig bago mabuhay. Okay naman ito sa akin dahil sanay naman ako sa ganito. Sa ganito din naman ang source namin ng tubig doon sa dating tinirahan ko. Siguro mahirapan lang kami dito pag naglaba kami lalo na pag marami yung labahin namin. Syempre mano-manong pagbobomba. Buti na nga lang kahit papano ay meron na kaming washing. Lumipat po pala kami dito nila Arnie na may mga dating tanim na tulad ng kamoting baging. May mga dating tanim na rin dito na gabi, sitaw, okra at talong. May siling panigang, kalabasa, bawang at sibuyas. Meron na din ditong mustasa, patola at munggo. Halatang masipag nga rin magtanim yung tumira dito. Natuwa nga ako kasi medyo may kalawakan din ang area na pwedeng pagtaniman at napakataba nga din ng lupa dito kaya maganda talaga magtanim. Hindi na rin ako gaanong mahirapan magdilig dito sa mga tanim ko dahil meron nang hose na nakarekta na nga dito sa poso. O diba parang yung ginawa ko nga lang sa dating tinitirahan ko para hindi ako mahirapan mag-igib. Isang araw lang din po pala kaming naglipat ng mga gamit namin at syempre bago kami umalis nilinis muna naming mabuti itong inalisan naming boarding. Para naman yung bagong uupa dito ay lilipat na lang din siya. Bali, tinulungan nga din po pala kami ng pinsan nila Arnie na si Gloria. Kaya ayan, tignan nyo naman napakasipag na bata. Nagiram na nga lang din kami ng kolong-kolong sa kanila kasi alam nyo naman, single lang din yung motor na ginagamit namin nila Arnie. Ito lang talaga yung mahirap kapag naglilipat nga tayo lalo na pag marami tayong gamit. Tapos yung sasakyan nga natin hindi ganun kalakihan kaya makakailang balik pa nga tayo bago tayo matapos maglipat ng gamit. Tinanggal na nga din po pala namin yung nilagay naming Christmas light dito sa harap ng boarding na inupahan namin. Syempre hindi namin yan iiwan kasi magagamit pa naman namin yan para naman magkaroon din ng sigla lalo na at nasa bukid na naman ulit kami. Bali naka-4 na balik nga kami sa paghahakot ng gamit. Dinala na nga rin po pala namin yung mga alaga naming pusa na si Moon at si Pola. Siyempre hindi namin yan iiwan kasi mahal na mahal namin yan. At pagkatapos nga po namin maghakot ng gamit, nagpunta naman po kami sa dating bukid na tinirahan ko para kuhanin nga yung mga natira ko pang gamit dito na magagamit ko sa paggagarden. Sayang naman kasi ito kung hahayaan ko na lang din dito magagamit ko pa naman ito. Inabot na nga din kami ng ulan dyan kaya nagpaulan na nga kami. Bali maliligo na nga lang kami
kami sa flowing para hindi nga kami sakitin. Kinuha ko na rin yung screen dito na binili ko dati na hindi ko naman nagamit. Sakto nga ito sa mga alaga kong hayop. Grabe no, napakadamo na nga dito at ayan, muntik pa nga akong natumba dyan. Parang kailan lang nung dito nga ako nakatira, malinis na malinis pa nga dito, pero ngayon sobrang damo na. Ito nga sila Arnie, nakakita pa nga ng maraming bunga ng kamatis dito kaso hilaw pa nga, siguro tira pa nga yun ng mga dati kong tanim. Yung dating CR nga natin dito, dinadamo na nga din, ayan, at unti-unti na nga rin ginagapangan ng damo papunta sa bubong. Balita tong pinsan pala nila Arnie yung kasama namin at sila nga yung tumutulong sa amin para mas mapadali nga yung gawain namin. Nakakatuwa nga rin dahil sa ilang buwan nga lang nawala na ako dito ay naglaman nga ng marami yung tanim kong kamote dito. Naalala ko nga ito pa yung kamote na galing sa ayuda nung may bagyong Pipito at tignan nyo, napakagandang kamote nga nito kasi kulay violet. Alam nyo po ba nung tinanim ko to, 2 pirasong maliit na laman lang ng kamote. Kala ko pa nga nung tinanim ko to hindi na mabubuhay kasi matagal nga bago tumubo. Pero ilang buwan lang nakalipas, malago na at marami ng laman at tignan nyo naman, nakahukay pa nga yung pinsan nila Arnie ng malaki. Kaya tuwang-tuwa nga siya dyan at talagang nag-enjoy nga rin siya maghukay. Sino ba namang hindi matutuwa at hindi mag-enjoy sa ganitong banding, libre yung pagkain na kukunin natin. Sobrang nag-enjoy talaga kami dyan maghukay kasi ang dami nga namin nakikitang laman ng kamote. Kahit hindi pa nga ganon kalakihan ang laman ay pwede nang ilaga at kainin. Sino ba namang hindi maienggan yung maghukay ng kamote? Tignan nyo naman, nakalitaw nga lang yung mga kamote dito sa ibabaw ng lupa. Ito talaga yung kagandahan ng may tanim, meron ka talagang aanihin. At pagdating ng taghirap mo ay meron ka ring maaasahan. Lalong-lalo na yung mga ganitong pananim, napakaganda nga nitong itanim. Kasi kahit anong panahon nga ay pwedeng-pwede natin itong itanim. At kapag once na naglaman nga ito ay pwede rin nating anihin kahit kailan natin gusto. Sobrang nakaka-bless lang din talaga dahil napakayaman nga natin sa likas na yaman. Tulad na nga lang ng tubig na to dito sa probinsya namin. Malamig, malinis at unlimited at higit sa lahat ay libre. Ay nako, sa probinsya lang ata merong ganitong tubig. Kaya napakasarap talaga mamuhay dito sa probinsya dahil marami talagang libre dito at malaki ang matitipid mo. Pag-uwi nga namin ay agad ko na rin nilinis yung nahukay naming kamote para mahati ko na nga. Bibigyan ko rin kasi yung mga pinsan nila Arnie na tumulong sa amin para meron nga din silang pang merienda. At tignan nyo tong kamote na to, nagputol nga ako. Ang ganda nga ng laman. Abay, hilaw pa lang parang napakasarap ng kainin. Kaya pag uwi nga namin dito sa bagong iupahan namin, ayan, naglaga nga ako agad para makamerienda nga kami dahil takam na nga ako. Paano ba naman itsura at kulay pa lang, nakakatakam na. Saktong-sakto nga ito sa panahon dahil maulan nga ngayon, tamang-tama, sasabayan nga natin ng kape, napakasarap. Gusto ko nga magtanim pa ng marami nito para makapagbenta nga ako kapag umani ako ng laman. At sa mga gusto nga po maghingi ng pananim nito, magsabi lang po kayo, bibigyan ko po kayo. Kinagabihan nga, ito nga po pala ang hapunan namin nila Arnie, ayan, nilagang puso ng saging at okra. Ang sasawan nga namin ay bagoong. Kailangan lang talaga natin magtiis sa buhay at makontento sa kung anong meron tayo. Basta sisipagan at tsatsagaan pa natin at gagawin nating inspirasyon yung dating buhay natin ay magtatagumpay din tayo balang araw. Sobrang nagpapasalamat po kami sa lahat ng sumusuporta sa amin sa pagbablog namin, sa palaging nanonood, nag-share at nagko-comment dito sa mga video namin. Maraming salamat po sa panonood.